Lahat ating mga kaibigan dito, mga local media po natin dito sa Cavite. Actually, alam mo sa punto na ito, halos parang ginawa na namin ang lahat na pwede namin gawin para maka-reach out sa ating mga kababayan para maipaliwanag at mailatag kung ano ang plano ng Pamilya Ko Party List. In fact, nira-wrap up na natin yung ating campaign activities on the ground. May isa na lang po tayong natitirang grand rally, pinaka-meeting de avance natin na gagawin sa Bayanan City, Negros Oriental sa Friday. Meron lang po tayong maliit na pa-meeting ngayong hapon dito po sa General Trias. And then after that, yun na po. Ang magiging focus na lang po natin for the next few days is consolidating po yung ating mga ground operations. Making sure na yung ating mga committed na supporters ay makaboto ng maaga, mabantayan natin ng maayos ang ating mga boto, maprotektahan, at ma-report kung mayroon tayong mga napapansin na kahina-hinala. Yan na lang po. At the end of the day, kumbaga, nagawa na namin kung ano ang kailangan namin gawin bilang mga kandidato. Sinasabi ko nga yung susunod na kabanata ay nasa ating mga botante na po. Kailangan pala, Tony, yung eleksyon para sa Pamilya Ko Party sa babantayan natin. Isang malinis na eleksyon pala ang babantayan natin at tutulong tayo sa pagbabantay para sa malinis na eleksyon. Yes, kasi at the end of the day, ang gusto naman natin ay isang kapani-paniwala at credible na elections. Mahirap kapag merong halo ng pagdududa ang resulta ng ating eleksyon. Mahirap yung aspeto ng governance. Kunwari, kung yung mga kandidato na nanalo ay merong pagdududa sa kanilang mandato. So you're referring, attorney, to sa mga disqualification charges na tinalo sa Comelec? Hindi, I'm not referring to anything. Ang sinasabi ko lang is parte ng ating civic duty na hindi lang po bumoto sa darating na Lunes, kundi maging mapagmatsyag din. We have to observe, we have to see kung meron tayong mga napapansin nga na sa tingin natin ay outside na dun sa legal na proseso. At kung tayo ay may mga mapansin na ganyan, ay dapat obligasyon din natin na i-report yan pag alam sa mga kinakaukulan. Wala po tayong nire-refer mga disqualification cases. Hindi po yun yung aking nire-refer. Attorney, ano bang asahan ka? May sorpresa ba kayo pasasabugin sa Biyernes sa last week? Siguro yung actually wala naman. Yung lahat naman po ng ating mga guest artists nakalatag na po sa ating social media. Ako po mismo hindi ko rin alam kung paano ang latag ng programa. Normally ay tayo po pumupunta doon, sinasalo na lang po tayo ng ating mga local supporters din sa lugar. Kaya po, your question is, kumbaga, your guess is as good as mine. Hindi ko rin po alam kung ano yung ating may expect. Ang may expect lang po ng mga kababayan natin sa bayanan ay mula sa akin ay again yung malinaw na pagpapaliwanag kung sino ba ang Pamilya Ko Party List at kung ano ang kayang gawin ng Pamilya Ko Party List kung sakali tayo ay makaupo sa Kongreso from day one. Yun po ang maasahan ng ating mga kababayan. Isang malinaw at konkretong mensahe mula po sa Pamilya Ko Party List. Attorney, parang from the very beginning up to now, ang lakas-lakas pa rin ng inyo. Talagang anong pinag-uhugutan nyo ng lakas para patuloy nyo yung paglaban hanggang sa sandaling maupo kayo sa Kongreso? Kasi, salamat, no? Siyempre, hindi ko din lang pinapakita. Tayo'y tao lang, tayo'y napapagod din. Pero, sa maniwala man kayo o hindi, tuwing tayo ay pumupunta sa mga iba't ibang lugar at nakakausap natin ang ating mga kababayan at nakikita natin ang kanilang mainit na pagtanggap sa atin. Napapawi po talaga ang lahat ng lungkot, pagod, kaba kapag alam mo na may mga kasama kang naniniwala sa iyo. So sila po ang pinanghuhugutan natin ng inspirasyon at lakas. At sure lang bagong party list, attorney, bagong pasok paano nyo nagawang masustain yung mga gastusin doon sa kampanya nyo at to the last end? Marami naman pong tumutulong sa atin. Marami naman po ding mga private individuals na naniwala at sila po
kami po mga nasa likod ng Pamilya Ko Party List. Sabi ko nga, sariling sikap, sariling kayod namin. Ngunit hindi rin naman namin to maaabot kung hindi rin po kami tinulungan yung mga tao na nasa likod namin na kapwa naniniwala sa isinusulong ng Pamilya Ko Party List. Dahil nga po, tulad ng aking nasabi, bilang bagong party list, wala po kaming sinasandalan na malaking politiko. Wala din po kaming sinasandalan na malaking negosyante. Kaya nga po kami talaga umaasa lang sa contribution, sa sarili contribution namin. Dahil kami naman po ay kahit paano ay may mga kanya-kanyang mga trabaho at talagang ang puhunan po talaga dito ay literal na dugo, pawis at hanap buhay po namin. Sir, we will take this opportunity baka di na natin makuha ito. Nasa circle pa rin kayo, no? Ng rank ng top survey. Yung pagpapasalamat po sa mga naniniwala po sa Pamilya Parties. Mensahe po. Yung aking pagpapasalamat, again, ayoko i-preempt, no? Kasi ang pinaka-barometer naman po talaga ay ang darating na halalan. Ngunit kami ay natutuwa na sa mga nakaraang buwan ay naging maganda ang resulta ng mga survey in favor po sa Pamilya Ko Party List. Kaya nga po, lahat po ito hindi namin maaabot, hindi namin mararating kung hindi nga po binuksan ng mga kababayan natin ang kanilang isip at puso sa Pamilya Ko Party List. Sila lang po talaga ang aming pinanghuhugutan ng lakas. Sila lang po talaga ang nagdala sa amin, ang nag-sustain sa Pamilya Ko Party List nitong mga nakaraang buwan. Kaya hindi ko po talaga mapapasalamatan ng lubos. Words cannot quantify the amount of gratitude I have para po sa ating mga kababayan. Kaya nga po ang aking pangarap na lamang ay sana masuklian ko ang kanilang suporta sa pamamagitan ng isang tunay at tapat na serbisyo. Attorney, kung after this election, masyadong mahaba yung panahon mo mula day 1 hanggang halala hanggang resulta, magkakaroon ka na muli ng oras sa pamilya mo. Hindi ba nasayang yung panahon na hindi mo sila nakapili na bigyan ng atensyon ng maayos? Hindi naman, yan naman po ay parte ng ating sakripisyo at kahit paano naman, itong mga nakaraang buwan ay tayo ay humahanap ng panahon. Tayo naman nasisingit natin yung panahon para makapili yung ating mga pamangkin, ating mga kapatid, ating mga kapamilya. Attorney, 5 days na lang bago yung paghahatol. Anong unang-una nyo kung gagawin doon sa mga ipinangako nyo doon sa mga taong bayan, yung mga botante, na inyong unang-unang gagawin sa Kongreso? Unang gagawin sa Kongreso o unang gagawin sa Kongreso ay i-file yung aming mga priority bills. Tatlo yun. No? So, yan po. So, the moment malaman namin na kami ay panalo na, i-draft na natin yan, i-prepare na natin yan. Gusto natin day 1, ma-file natin yung bill na yan sa Kongreso. Pero unang gagawin kapag tayo malaman natin na tayo nakalusot na at formal ng uupo ay dapat siguro yung aming ginawang ikot nitong mga nakaraang buwan, kailangan namin ulitin yun. Kailangan namin bumaba sa bawat lugar at magpasalamat ng personal. Ibig sabihin, talagang bibigyan nyo pa ng oras bago kayo umupo sa second regular session ng 19th Congress at sakali manalo, iikutin nyo. Dapat. Yung bakanting oras dapat pinuntanin nyo. Dapat. Ang magbubukas naman ng next session ng Congress sa July 1. So may panahon tayo. Meron tayong May and June para ikutin ang lahat ng mga probinsyang ating nabisita, balikan ang mga taong sumuporta, balikan yung mga simbahan na aking pinagdasalan. So lahat yan, kailangan natin balikan. Pero magkakaroon din ng Thanksgiving sa media. Attorney, meron na ba kayong kung mag-yung minority kayo o majority? Ay sir, syempre hindi pa natin iniisip yan. Masyado namang presumptuous on our part na mag-isip kung saan tayo papani. Basta tayo, ang magiging focus natin, ihatid
tuparin yung mga binitawan nating pangako sa ating mga kalabables. Sila ang ating magiging prioridad dahil sila ang magdadala sa atin sa Kongreso. Binanggit nyo kanina, sir, umuhugot kayo ng pondo sa mga lakas ng mga tambayan, kaibigan, walang politiko, walang malaking negosyante sa likod. Pagpapatunay na kayo talaga yung tunay na sektoral ng pamilya ko. Ngayon, kung sakasakali, sir, na nandun na kayo, may lumapit, no? Ano magiging reaction niya? Magiging bakit? Sir, alam mo kasi training ko, abogado, no? 21 years. So, yung sabihin, we cannot answer hypothetical questions. Di ba? Pero, tayo, ang focus natin ay ang ating trabaho para sa pamilya ko, party list, para sa ating mga lavables. Yan ang maaasahan. Everything else, hindi yan nasa equation sa panahon na ngayon, hindi natin iniisip yan. Dahil ang mahalaga ay dapat nakafocus tayo dun sa trabaho na dapat ay mapatunayan namin at kaya namin iharap sa ating mga kababayan na tayo ay may isang salita at hindi po tayo nag-sales talk lamang. Yan nga yung mahirap eh. Pagkatapos mo ng sales talk, dyan papasok yung pinakamahirap na aspeto ng public service, which is yung follow through. Patunayan mo na kaya mo gawin yung pinagsasabi mo ng eleksyon. At yan ang magiging focus natin the moment tayo ay makaupo sa Kongreso. So at Congress na, ibig sabihin, after nanalo kayo at ay programa, wala kayong babalikan ng utang na loob kanina, maliban sa mga taong sumuko. Yes, sir. Yes, sir. Yan, masasabi ko ng buo ang aking kalooban. Hindi kayo matutokso, attorney. Ang temptation ay everywhere. At the end of the day, yung values mo, yun ang dapat mo pagbubutan. Okay. Thank you, Attorney.